Back sa ikaduhang segment sa tuwang tulumanon sa Lambang Samoro na CBC Space Advocacy FB Live anon air din sa tuang segment on Bangsamoro updates, particularly on the political governance, no, sayad man ta nga ang ato ang proseso diha sa Bangsamoro sa pagkakaron is gilangkuban kana sa kanang governance track mo kana ang dunatay parliament, dunatay Bangsamoro Transit Authority nga mao'y interim parliament diha sa ato ang kasamtangan nga regional autonomy, no, nya dunatay kanang track on normalization, which is nakapokus sa pagkakaroon may kalambigitan sa decommissioning sa atong mga combatants, no, o gubsab ang another track is katong transitional justice, no, kay mawali bala ang tanan samtang kun ang transitional justice dili siya matagaan og konkreto nga kuno sa mga pagtagad pilaagi diha sa ato ang governance sa Bangsamoro Autonomous Mindanao. So sa ato ang pagpadayon sayod naman ta nakaset naman ang eleksyon. Nakaset na ang first parliamentary election sa karong umaabot nga March 2026. Doon na kalendar of activities nga gikatakda ang ato ang Commission on Election alang niining maong kanang eleksyon, first parliamentary election ngay pahigayon diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no, nga at least hopefully wala nilain pa makakulian aron nga mopadayon na gyud, no, as scheduled sumala sa mando sa kun atong kahinumduman dapat ang atong eleksyon is pahigayon sa karong last October 13, 2025, pero adunay mga questionable nga mga butang, no, unya usa sa mga rason sa Supreme Court o order sa Supreme Court kalakip sa maong order mao ang dapat ang katong samtang gideklara ang duha ka Bangsamoro Autonomy Act nga unconstitutional, unya gipasa ang Bangsamoro Autonomy Act nga mao'y magdetermina sa mga district diha sa Bangsamoro Autonomous Mindanao. Lakip dito ang giingon nga not later than October 30 nya wa man to napasa, nya do na extension gamay og hopefully final na to siya nag-set sa election by March 2026. Doon natin pizza, no, ato lang siguro pagtanaw kung sa tong pizza ha, no, unsa nga pizza ang ikatakda sa March, sigurado na nga March as scheduled, no, ang hinaot ang mao na siya, wala nilain pang extension nga pahigayon wala nilain pang extension, no, ang mapahitabo may kalambigitan sa first parliamentary election nga pahigayon diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. O hinaot nga mao na siya ang final pag kana bitawng sigig padayon sigig kana bitawng sige og atras-atras sa maong ako tong kuhaon sa pangitaon tong pamahayag ni Attorney Mike Mamukid nato siya video nga gi-post, no, may kalambigitan sa iyahang sa calendar of activities sa umaabot nga eleksyon, no, kay nakatakda na ug hopefully mao na gid na siya mao na gid na siya ang final nga scheduling, no, ug di na ta dili na may tabo pa nga doon na pay lain nga mga postponement, no, lain postponement nya di na pod mahitabo na pod nga sige daw ato ni tan-awon kung mao ba to mao ba ni, no, naot nga naa dire kay nato gusto nato i-air paminaw po nato dire ang gisulti ni Attorney Mike Mamukid, no?
Parang direct lang madungog na to ang kuan, ang katong ang katong murag wala man dire. Wala man dire sa iyang account na to na save ta na to, na save ato sa ato ang mga save account, no, mga save messages. So basta kay mo to definitely unless doon ay mga changes, kuan na to siya, nakatakda na ang unang eleksyon sa kuan karong umaabot nga March 2026, no. So muna nga wala man ta nga ang pamaagi sa eleksyon diha is by partido, no, partido, kadtong mag-nominate ang mga partido. So, of course ang katong mga direct nga district representative ang pagapilion mo na ang mag-compose sa ginatawag nga member of parliament, no. So mo na siya ang mga bag-ong bago pero mo na siya ang katikaran, mo na siya ang katikaran. May kilambigitan sa maong eleksyon, no? Maong eleksyon nga ipahigayon karong maabot nga March. Hopefully, ang resulta sa among eleksyon mahimong credible. Kay mo kana siya timaan nga doon na nagyud siya kana bitang regular nga autonomous government, no? Regional autonomous government, katong gitawag nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as mandated diha sa ato ang Bangsamoro Organic Law, no. Until such time nga doon na nagayod siya, until such time nga mapahigayon ang eleksyon, bilin lang ta nga kuan ini, nagpabilin lang nga transisyon ang moong kagamhanan, dili pa gyud ma-establishar, no. Di pa gyud ma-establishar na agihapon siya sa butang nga walay kasiguruan. Ug hopefully ma-final na kana siya, no, ma-final na kana siya nga katikaran, no, katikaran ug mag-eleksyon na gid siya pag-abot dito sa kuan. Samtang adunay mga adunay mga kana bitawng daghang mga programa, no, samtang gina-implement panahon sa kining panahon sa transition, no, ang mga implementing panel aduna sila mga wala pag sinabtanay, no, hopefully ma-address na kana siya, no. Gani atol sa usa ka gipahigayon nga katong summit, no, Transitional Justice Summit sa pamulong ni Chairman Cesariano, no, sa iyahang kabahin sa State of the Bar. Ang peace, ang matod pa niya, ang peace mahimong real only, peace becomes real only when people feel that justice is possible, that healing is supported, and that reconciliation is encouraged. Mo na ang pamahayag niya, no, atol sa si Presidential Assistant si Sarbiano, chair sa GPH Peace Implementing Panel, iyahang gitagaan og importansya ang Transitional Justice and Reconciliation, katong TGR, no. Atol sa TGR Summit gipahigayon ni atong Pitsa 28 sa November 2025 dinhi sa Davao City. Naka-attend kita niadto, no. Sa iyahang keynote message si Presidential Assistant si Sariano nag-discuss sa gains and challenges nga natagamtam o mga challenges nga giatubang sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao ug papaunsa kini nakaapekto sa implementation sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Yosab gi-highlight ang crucial role sa civil society matud pa niya in humanizing the peace process and ensuring that peace is truly felt by everyone, truly felt by everyone, no. Sa pagsiguro nga ang proseso sa kalinaw o ang pagsiguro nga ang kalinaw tinud-anay nga matagamtaman sa matag usa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no. Nakana siya, no, mo kana siya ang iyahang mga tipik sa iyahang mga pamahayag, no, niadto nga milabay nga summit, no. Dato sa kuno si matud pa niya iyahang gi-deliver nga keynote speech message kauban ni Attorney Ana Tarhata Isbasman nga nagrepresent sa MLA Peace Implementing Panel ni kang chairman si Minister Mohagir Iqbal atol sa maong TGR Summit sa timang fostering collective action towards inclusive and sustained peace in the BARM
So ang maong kalihukan gi-organize sa Initiative for International Dialogue, nag-showcase sa mga resources o entity-based conflict resolution process, peace building ug transitional justice, no. Mana no, dito ta representing the CBCS kay gitawagan pud ta sa ato ang mga kaubanan through sa ato ang chairman, no, para nga malagi ato ang represent ang atong maong usa ka makasaysayanon nga summit nga timang fostering collective action towards inclusive and sustained peace in the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao at Transitional Justice and Reconciliation Summit, no. So mo to siya ang mga katikaran nga hopefully mopadayon unya sa ato ang pagbalik atong isgutan ang pila ka mga may kalambigitan usab sa kana bitawng unsa status po sa commissioning, no, kahuman kini natanggong, no. So atol ni atong maong summit sa ato ang gikaingon nga ato ang na saksihan usab dito ang mga pamahayag sa mga nagkadaiyang mga stakeholders katong sa Marawi nga mga paghisgot, no, katong himtang sa mga IDPs, no, sa duha ka panel sa panel discussion, no, atong ilahang mga testimony, ang ilahang mga kasinatian ug ilahang tagamtaman sa gitawag nga transitional justice, no, ug ang ilahang mga kasinatian samtang naa pa sa kalisod o uban pa nga mga punto may kalambigitan lagi sa kuano. So samtang sa laing bahin matud pa ayon man ta nga naaprubahan na sa Senado ang OPA-Pro nga budget makabat ngadto sa 8.9 billion budget. So alang sa peace, security and education budget na roll out matud pa, no. Ang Senate ngadto milabay nga semana nag-approve sa 8.9 billion proposed budget alang sa Office of the Provincial Advisor on Peace Process and Reconciliation kung OPA-Pro. O doon na dugang budget, meaning magpadayon ang ilahang mga programa kay doon na naman sila liman ka anang 8.9 billion. So malagi ang sa uban dapat ni ana mo ang budget na pinambudya unta ang katong mga budget. O hopefully katong budget para sa katubitang sa mga decommissioned combatants nga wala pa nahingpit ang pagdawat nila sa mga package nga gitanyag kanila sumala sa kasabutan, no. Ang Senate nag-approve sa 1.7 billion para sa Educational Assistance Program, tumo na ni. Ug ang OPA-Pro original 7.2 billion allocation ilawom sa National Expenditure Program. Ang OPA-Pro budget na mao pa pinaagi diha sa Senate, no. Niya sa iyahang manifestation, si Senator Ligarda nag-emphasize nga education is a vital in transformation process alang sa mga former combatants. So, ano na kabahin di ay dinhi ang katong other package for the commissioned combatants, no. Alang usab sa combatants for support sa indigenous people, serving powerful deterrent against recruitment ng mga armed groups. So, meaning kining budget sa OPA-Pro dili ni tanan para dito sa Autonomous Muslim Mindanao. Apilo sa bang other peace processes nga gilagkuban niini, no. So mo to siya ang under Senate Committee report ang OPA-Pro budget nag-increase nga to sa 1.7 billion. Ang support sa Educational Assistance Program para sa Commission Combatants of the MILF and MNLF, ang ilahang family members ug ang next of kin nga mamahimong eligible for indigenous people. Ang program usab magahatag og 50,000 pesos per learner per school year aron maka-access sa formal education matud pa ni Ligarda sa iyahang para kini sa kalinaw security ug education budget na rolled out into one, no. So mo ni, no, na di ba kani libog, no. Ang side kita nga conflict affected communities education is a proven deterrent sa recruitment, na isip usab dalan paingon nga to sa economic mobility o stabilizing force that strengthen both identity ug civic engagement matud pa yang emphasize, no. So kabahin ka na sa maong sa atong hatag sa pikas nga at ning padayonon kuman sa ato ang ating alang sa sunod nga segment.